Yun. Yan na lang ulit na bakante. At syempre, tiniis ko na lang hindi mapanood to para ah, gagawan ko na reaction video. Pero may mga napapanood na akong memes lalo yung banat ni yung ibang mga clips ng banat nilang dalawa. Anyway, hindi basta mahalaga hindi ko siya pinanood ng buo. Dahil gusto ko nga gagawa ko siya ng reaction video, wala akong idea kung ano talagang meron. Pero 'di ba sabi ko nga sa ibang video ko na si Saki kung yung sa prediction ko Saki versus Saint Ice. Saki ang pinili ko. Dito ko malalaman kung tama ba yung kutob ko o kay Saki talaga to. Ay kay tama ba ang kutob ko na kay Saki yung dahil sa prediction ko o kay Saint Ice talaga to. Pero bago yan, bati muna tayo at ang babasahin ko ay manggagaling sa yun, abangan nyo nga pala next after ng kay G-Clown na podcast, na tayo, episode 10 na ng Dayo Podcast, episode 11 ng Dayo Podcast, si Mot naman, at ang susunod kay Mot, si Kuya Kebs. Yan. So, alam ko, yung iba kilala na si Kuya Kebs, siya yung kasama ni Enigma, yung nagkakamera, at hindi lang yan, malaking parte pa si Kuya Kebs ng flip top. Yan, abangan nyo yan. Pagtapos ni Kuya Kebs, ang alam ko ay si Kuya Mel o si Vendetta. Sino pa ba? Si Saki. Hindi ko na nabalikan si Saki. Papa-update ko nga kay Luminous. Sino pa ba? Jeffrey Tam, medyo busy pa. Master Glock 9, hindi pa rin namin matsyempuhan talaga yung araw. Pero sana magkaroon na ng maganda-gandang schedule. At meron pa pala akong nilulutong isang podcast, group podcast naman siya. Kasama ko si Luminous, yung lagi kong kasama rin sa podcast, yung assistant ko, and then siya rin yung nag-aasikaso sa pulo. Parang open forum yung gagawin namin kung anong nangyayari sa Pilipinas, sa buong mundo, at kung ano-ano pa pwede yung pag-usapan. At plano kong apat yun, tatlo sa mga kakilala ko, at isa plano kong humugot lang sa mga nasa labas. Tingnan natin kung ano yung mga opinion nila, no? Anyway, ito na. Rafian versus Plaridel. Basa tayo. Maraming generic line din si Rafian, kaya basag to pag makatapat ang malalakas. Maghanap ng angle na MC gaya ni Lipchi, El Pistol, Six Threat. Hahaha, bukod sa mga lines nila, nadadala din ako sa reaction mo, Lods. More reaction pa in the future. Nice job. Nice breakdown. Shoutout sa mga taga Bagong Silang, Quezon City. Thank you sa pag-appreciate, bro. Tito, sa bagong MB naman ni Flo G, pa-shoutout na din, Tito. Hindi ko nga siya magawan dahil may copyright. Yun. Lahat may copyright. Paano mapatay kikita niyan? Tito, share nang gawa mo reaction video yung music ambag nila Glock 9 na Chakra. Hindi ko rin siya magagawan dahil under siya ng label at may copyright siya. Maapektuhan ng YouTube ko nun. Yung iba kaya nagagawan yun kasi ang habol nila ay engagement. No? Nagpapaingay pa sila ng content. Pero pag dumating yung panahon na kumikita na yan, either babayaran sila nung gumawa ng kanta para gawan yun kahit walang ads, o hindi nila gagawin yun dahil walang ads. Yun. Ngayon nagpapaingay pa kasi yung iba kaya okay lang sa kanila na walang kita. Ako kasi maapektuhan na rin yung YouTube ko. Ayun, shoutout Tito Shernan J from Calgary, Alberta. God bless and more power. Ito na. Haba nun Saki versus Saint Ice. Let's go. Flip top, uno versikulo 13, nandito pa rin, Metro 10 Pasig, panlimang laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, mga bumiyahe pa na malayo at nakarating pa rin kahit na medyo binabaha at malakas yung ulan natin. Shoutout sa lahat ng nga pala, may bagyo nga pala nung panahon na yan. Flip top staff, lahat ng MCs ng buo-buo na liga, at lahat ng sumusuportang tunay, live online sa battle rap at hip-hop sa buong Pilipinas. Flip top magigay para sa parating nating laban. Yeah! Shoutout sa lahat ng mga Represent Collab, Hype Beat, mga abangan yung bagong disenyo ng Represent Collab. Tingin ko kailangan ko siyang may gagawin lang ako. Sige. Ina rin mga ibang disenyo nila. Siyempre, High Minds, Crown, Black Manila, Real Jokes Clothing, RX Panda, hindi ko pa nababanggit kanina pa, Ulap, Unhinged, lahat-lahat. Shoutout sa lahat. At
Ang laban natin parating para sa Isa Buhay 2025. Sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Zaki. Simulan na natin ang laban na to. Suntukan tayo. Floodway Hustlers, syempre Baby Jack Apparel, Moro Beats. Yeah. Baby Jack Apparel, syempre, at Toyo Wear, pati na rin Pinoy Pawn Stars. At sa kaliwa naman, Parañaque City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Saint Ice. Saint Ice. Puta, pang MMA tunog ah. Craving for that home cooked ba? Easy Puta, lang, si with pare dato to, ah. puti, adobo Pare. Hindi mo kinain, kunyari lang. Pray for us, AOJ MMA Index Salon, height, base solid, 8 methods. Shoutouts kay Zaki, man. Flip top. Patan nyo rin bagong merch ni Saint Ice, Pray for us. At nanalo ng coin toss si Saint Ice. Pinili niya mauna si Zaki. Okay, Saki, tingin ko baka kailangan kong i-take down notes yung mga banat nila. Tara. Tig 2 minuto, dapat. Tournament battle to. 7 ang hurado natin. Pakinggan natin unang banat, unang versikulo 13. Zaki. Yo! Ngayong gabi, ma-expose lahat ng iyong kasuputan. Yung pangarap mo sa isa buhay ay ngayon natuldukan. Wala tong chance na mag-advance, kaya anong kabuluhan? Lusaw tong ice pag natapat na sa kampyon ng sunugan. Ganda nun. Ang gandang panimula nun na tumama rin talaga na kay Ice, kampiyon ng sunugan. Ang ganda nun. Kampiyon ng sunugan. Ang ganda niyan. Ang gandang panimula nun. Kaya Saint Ice, say bye na sa next round. Cause a Spitfire, you are dead now. Magkaka-stage fright, mas-stress out hanggang si Saint Ice ay mag-meltdown. Meltdown, matunaw. Ang galing nun. May mga nababanggit din siyang fire na talagang kung tutuusin parang given siya kasi nga ice pero okay pa rin. Kasi mapipressure yan agad sa malakas kong voice. Ako, di na-i-intimidate sa hype at nagawa mong noise. Malabo niya kung mapatay, kaya wala tong choice. Kaya kong mag-survive sa ice na parang outdoor boys. Outdoor Boys. Ano ba yun? Hindi ko alam yun eh. Ice Outdoor Boys. Ice Outdoor Boys. Tama ba? Ice Fishing Outdoor Boys. Okay. Ito pala sila. Okay. So, kaya ko mag-survive sa ice. So, sila pala yung Outdoor Boys. So, ito yung reference niya tungkol dun. Points pa rin. Kaya alanganin at dilulusot tong batang corny. Wawasakin kung binubuo mong comeback story. Malamang itong back, kanyang cause of death. Mali ka ng kinol out, kaya call for help. Ganda nun. Mali ka ng kinall out, kaya call for help. Ganda nun. Mali ka ng kinall out, kailangan mo humingi pa ng tulong. Malakas ka lang para sa fans na mahina comprehension. Mananalo ka lang sa akin pagdating sa comment section. Dating Ice Rocks na mayabang, lahat sa kanya bad trip, na sobrahan sa kakupalan kaya tinanggal siya ni Arik. Ngayong nag-comeback, bait-baitan, biglang nag-behave. Tsong rapper ay nagpe-pretend. Kasi dating kupal, tas biglang naging saint. Wow! Character development! Nag-delivery yan. Character development. Para magustuhan ng fans ay tinatry mo naman bluff. Alam kong di yan totoo, yan ay imahe na pang front. Pero di na ako na-surprise dito sa rival ko pagkat ganyan talaga si Jason, laging may suot na mask. Ganda nun. Ganda nun, tangina. Jason, sino ba yung nasa horror na Jason? Jason Gainsa.
Hindi, ang ganda nun, ganda nun, ganda nun. Ika'y nagbago ng direction at nag-change plans. Pero di ka nagbago para disenyo ay ma-enhance. Gusto mong mahalin ka ng tao, ang intention ay to gain fans. In short, nagbago ka lang para sa validation at acceptance. Ganda naman nun, tanginang nun. From anggulong kupal-kupal ka dati, kaya ka tinanggal, nagpalit ka, nagpalit anyo, nagbago ng image, character development. So kaya ka lang nagpalit para matanggap ka ng tao. Okay. MMA fighter ka, di ba? Sige, subukan. Kasi parehas lang tayong fighter. Game, suntukan. Yung napasukan mo na cage, octagon. Yung napasukan ko na cage, kulungan. Nice. Nagamit niya na maganda yon, yung angulo sa kanya na pinampupukol na ginagamit na weapon ng kalaban niya dati para i-down siya. Ngayon nagamit niya yun na magandang angulo naman para ipukol sa kalaban niya. Marunong yan ng karate, pati wrestling. Boxing, pati judo, alam. 6 months ka nag-training, tas nung laban mo, 6 na segundo ka lang. Ilang suntok pa lang, talo agad tong retarded. 1 segundo na lang, talo mo na si Ben Askren. Kasi MMA fighter siguro yun na na-knockout ng 7 seconds. Kasi 6 seconds na yung tinutukoy niya eh. sinapak siya ng kalaban niyang si Edward Kinoja. Pagising niya, kaharap niya na yung ref. Sekinoloja. Hindi ka ba marunong mag-isip? Bugok ka ba, boy? Di ka man lang nag-roll or nag-slip? Tulog ka tuloy! Woo! Sleep, double meaning, sleep tas sleep na tulog. Galing nun. Dahil sa labang yon, lumakas pananampalataya niya sa Diyos. Ganda nun na silip niya Dahil yun. sa labang yon, lumakas pananampalataya niya Teka sa nga. Diyos. Real jokes, thank you. Naging madasalin magmula nung nakatanggap siya ng cross. After nung knockout loss, siya'y nag-lay low. Wala sa kanyang balita. Parang profile picture niya sa Facebook. Walang mukhang mapakita. Kaya nagbalik sa battle rap at agad siyang nag-reroute. Kasi sa battle niya lang kayang tumagal ng 3 rounds. Woo! Gandang silip nun. St. Ives, para rin tayong nasa cage, nagsasquare. Aking straight tanggapin, pati pain damahin. Bugbog sarado ka na sa'kin, kaya face nagkaswell. Kaso kailangan kong tumigil dahil sa time limit. Saved by the bell. Magad. Siksik yun. All rounds na yun. Lahat ng nasulat ni Saki sa round 1, 4 bar set, lahat tumatama. Kumbaga, every 4 bars talagang sa pool. Napakasiksik ng round 1 ni Saki. Kailangan mabawi ni St. Ives yung momentum. Masiksik niya yung sulat niya. At the same time, yung punchline, marami din na talagang tatama kay Saki. St. Ives, pray for us. Hindi na ako magte-take down note. Baka mawala ako lalo eh. Mas gusto ko yung, okay, ganito na lang. Saved by the bell, pero ako yung next, yung champ. Ako lang makakapagsabi kay Arik ng pray for us. Okay. Rebat para ma-promote yung damit niya. Tayo na, matutunaw daw ako. Kasi ito yung sa sunugan nag-champ. Gago, huli ka nagtunaw ng ice, nahuli ka sa bars. Okay. Parang nagamit din na parang hindi tumalab yung rebat na yun kasi merong sulat nga si Saki about dun. Tunaw, bars na kulong. Balitang hip-hop sa call-out ko, may malakas daw umiyak. Kaya nga, inuna ko na yung gatas tol para patulugin tong baby Jack. Suntukan na. Your workflow is important to us. Oh, ano Please naman? wait indefinitely. Putang With ina ka. Monday.com's intuitive work. Di, ayoko yan kabanggaan. Sa kalsada yan tested. Ganito yung maghahamon ng sapakan, tas ayaw magtanggal ng helmet. Tigas ng mukha ang puta. Nice. Ang ganda ng mga panimula ni St. Ives, ha? Ganda. Napakatapang si Yang Wan, babakbakan niya talaga. Kaso nung yung bouncers, di siya binack up, biglang back na siya ng back ang puta, back pala.
Bakit pag small room na madaming aawat, game na game sa confrontation? Wala ba sa lugar? Baka naman yung tapang mo nakabase lang sa location. Kulata ka nga kay Sak, hindi ka John Jones ng Pinas. Huli mo daw na nasapak, sako ng bigas. Tas MMA daw na peace fight to. Baka ng puta naman, tol. Pasok lang yan sa hexagon. Makalumang ataol. O kaya sunugin yung buto, tas lalagay sa Jordan na kahon. Total, gusto niya daw mapanood yung pang small room niyang anyo. Yung kung manggago, mas... Yung kahon ni Rem niya sa anyo. Pakinggan nga natin. Lumang ataol. O kaya sunugin yung buto, tas lalagay sa Jordan na kahon. Total, gusto niya daw mapanood yung pang small room niyang anyo. Yung... Hindi siya magka-rhyme. Kahon, anyo. Same dun sa akin, yung stage at success. Kasi meron talagang ano yun. Ewan ko lang kung bakit tinawanan nila Lone yun at Shay yun. Pero meron kasing mga rhyme na hindi parehas ng dulo pero magkatunog. Ganun siguro dahil ganun sila kasinop. Si Lone lang pala, ganun siya kasinop mag-rhyme. Pero tulad nito, meron siyang kahon, anyo, hindi siya magkaparehas ng dulo pero magkatunog kasi siya. So para sa akin okay lang 'yun. At actually hindi lang ako gumagamit noon yung siya. Hindi lang kami yung gumamit na hindi magkaparehas yung dulo pero magkatunog. Kahit sa kanta dati pa may gumagawa niyan. Marami. Kung talagang fan kayo ng hip hop, maririnig nyo yan. Kahit sa foreign, may mga gumagawa niyan. Hindi magkaparehas ng dulo pero magkatunog. Jordan na kahon. Total, gusto niya daw mapanood yung pang small room niyang anyo. Yung kung manggago, masakit. Mabagsik ang aggression. Tumalo sa poisong na sa peak. Kaso peak ng depression. Ano naman? Taong ayaw na mabuhay, nagawa mo na matalo. Anong kaibahan dito sa gagong kilala na lumalamon siya ng lason? Pero nabadibag din daw si Unico. Dapat mag-thank you ka kay Lance. Dahil sa break it down, kalaban mo, nababad na sa hate at saka bash, may advantage ka na agad. Ganda nun, ang ganda nun. Nung nakalaban niya si Unico, sobrang dami nga namang haters nun. Pero sa isang banda, hindi, advantage nga siya, pero advantage din para kay, kay Unico na pwede niya nga gamitin tas ikakambak niya ng mas malakas yung sarili niya. Alis lahat ng hate nun. Break it down, kalaban mo, nababad na sa hate at saka bash, may advantage ka na agad. Kaya nagmukhang yung Zaki naka-A-game na lumagpas lang naman sa parking kasi sumabit siya sa hate train. So ano nagbago? Hate train ano din. Nagbago? Ba't nawala yung Zaking ng mamama pati bully? Wala. Sadyang yung mga tao turado, hindi panay barkada lang ni Looney. Kasi karamihan ang panalong niya doon, panay luto lang guys. Kaya nabansagan tong well done. Paano mo tutunawin yung ice? Wala kang ampalag sa water gun. Okay. Yung ginawa ni Young One na may nilabas na water gun. Unico, 3GS, mga most hated lang noon ang dominated niya. Ibig sabihin, lipas na nga yung prime mo tapos overrated pa. Yung sunugan na Zaki, sana ilalabas niya. Bumalik ka na lang daw sa dati, wala ka nang ilalakas pa. Yung ginto mong alaala ay tinatanso na lang at pinatubo mo na alab ending ay paso na yan. Malaong mali, lunod to, dala kong hangin ni Mirab. Ibabaon ko yan, lagpas pa doon sa tunnel ni Saddam hanggang sa flow ko to mag-bloat ng para pang Elisa Lam. Yakalang yun ang future goat, yun pala sacrificial lamb. Tangina, future goat, sacrificial lamb. Ang lamb, di ba yun? Parang kambing, hindi. Tupa. Lamb, tama ba? Sacrificial lamb. Tama ba? Lamb. Yun nga. Tupa. Tupa ba? Tama in Tagalog. Sorry Tupa. Akala nyo goat. Yung pala ay sacrificial lamb. Ganda rin nun. Salam, yakalang yun ang future goat. Yun pala sacrificial lamb. Tostado pang Gustavo Fring, abo lang yan sa akin. Total gusto nyo daw mapanood pang sunugang Zaki. Tostado pang sunugang Zaki. Tangina, halos pareha silang siksik Mas marami, ang napansin ko lang, mas maraming mas madiin na punchline. Dahil siguro sa delivery ni Zaki, pero halos siksik lang parehas Yung rebuttal naman ni
Saint Ice, hindi pumuntos para sa akin yun kasi parang lalo yung tunaw, bars na kulong, nagamit, may linya kasi hindi ganun si sa akin na parang inulit mo lang. So, hindi ko napuntosan yung rebat. So, dito tayo sa sulat na halos siksik parehas na eto na, si Saint Ice, nung mga napapanood kong laban niya, lalo yung kay Jonas, meron siya mga sulat na hindi malakas, pinag-isipan, may mga technicals na hindi tumatama kay Jonas. Pero ngayon, technicals, may 4-bar set, masiksik, na lahat pumupukol na kay Saki. So, mukhang kailangan ko munang itabla tong round 1 na to. Baka mag-overall performance na lang ang maging basehan ko dito. Pero depende pa rin. Halos parehas lang siksik yung round 1 nila. Mula umpisa hanggang dulo siksik. At parehas pamukol sa isa't isa. Hindi siya generic. Hindi siya yung masasabi mong, pwede to kay ganito, pwede to kay ganyan. Kasi lahat, sulat ni Saki patungkol sa Ice, kay Saint Ice, sulat ni Saint Ice, lahat patungkol kay Saki sa mga past battle niya na nangyari. At baka tingin ko tatabla ko muna to. Round 2, Saki, tara. Tanginang yung mga bara niya, waipek. Yung goat tsaka sacrificial lamb. Congrats, ginamit ko na yung kay Plaridel. Putang ina mo, ginagaya mo bars ko. Ginamit na ba ni Saki yun? Pero hindi, mapapanood syempre yung Saint Ice yun. Kung ginamit ni Saki yun kay Plaridel. Kasi syempre, panonoorin mo yung kalaban mo eh. O baka nag-focus lang siya dun sa sunugan. Ewan natin. Hayop ka. Tanginan to, ang daming sinasabi, ang sarap kaltukan. Yung buong round mo, tangina, ang lakas ng ulan. Kaya siguro tinutulugan yung ibang sulat ni Saint Ice, baka hindi masyadong marinig. Pero hindi, si Saki rinig naman eh. O baka yung, ito nga siguro yung sinasabi sa akin nila Papa Benji na pag round ni Saint Ice, umuulan, kaya hindi masyadong naririnig yung banat ni Saint Ice. Kaya ganun yung rebat ni Saki. This levels to the shit, man. Totoo, no? Nireview ko yung mga battles nitong bugok na pastar. Bukod sa bulok niya na bars, napansin ko rin na bulol siya sa R. Kasi ganito siya mag-rap, pake. Siya daw ang bagong representante ng pakanyakit, pake. Malinaw yan sa kada battle. Kita nyo? Ito yung tunay na tamod ni Harlem. Hindi ako. Sa kanya yung R nagiging W. Ganyan si Saint Ice Rock. So paano mo bigkasin pangalan mo? Saint Ice Wack? Saint Ice Wack. Kasi nung laban nyo kina Apex at Abra, halos halika mo na si Apex lang yaka. Halos laplapin niya na si Apex, trying hard just to prove na siya ang iles. Kaya pala parang Hershey's kanyang bars kasi puro na lang kisses. Woo! Kumalat na yung clips kung gaano kaka-bitch, yun yung mismong history. Gusto ilapat kanyang lips kasi akala niya yung kiss, yun yung kiss to victory. Nagkunwari na may hatred para makadikit at makahalik siya kay Apex. Imbis magpakita ng greatness, ang pinakita niya gayness. Tangina. Tanginan to, akala mo kung sino, saksakan pa ng angas. Ito yung tipong nagwo-walk out pag na-mispronounce yung pangalan niya sa Starbucks. Wow. Tangina. Woo! Grabe. Parang ito yung kasariwaan ng parang may nagkamaling na pangalan sa Starbucks sa festival ata nangyari, festival mall. Nung laban niya kay Raph, tumitechnical. Ang wak ng galaw. Pinagyabang niya sa lahat na si Jose Rizal, kamag-anak niya daw. Kahit di sila related, mga family fusion, hindi ka lang retarded. Marami ring delusions. Now you'll be shot dead, parang public execution. Ikaw pati si Rizal ay magpa-family reunion. Tangina. Mas madiin tong round to ni Saki. Puking inang to, mas makati to. Ang tanging achievement niya sa battle rap,
ay natalo niya si Jonas. Klaro yun, di ba? Pero isa pa lang yung 3GS na tinalo mo, huwag ka masyadong magbida. Ako, tinalo ko top dogs ng 3GS nung ako'y bago't rookie pa. Binasag ko yung mga squatting, kaya nagmao yung isa. Tangina. Controversial yung laban mo kay Jonas. Kasi nang dahil daw sa freestyle mo nung third round, kaya mo siya na olats. Ganto yun eh. Yo, Boss Arik! Pumili ka dito ng gamit, gagawin ko yung topic. Tangina. Tangina. Woo! Tangina. Maya ka naman ng konti yung mga tao, binubudol mo. Paano di pipiliin ni Arik yung bote? Gago, tinuturo mo! Gusto mo pagmukaling Tangina. on the spot yun? Corny mo naman! Bukod pa doon, hindi accurate yung line kasi yung bote may laman. Para kang yung boteng yan. Wala ka lang ang laman tapos plastic pa. Grabe, galing ng acting niya. Kala mo talaga, hindi pinractice ah. Kasi yung rhymes niya sa setup, nostalgic, classic at topic. Tapos sa punchline, pinag-rhyme yung packsheet at plastic. Ngayon, madedebak na yung ginamit niyang tactic. Hindi yung freestyle, ulol. Yun ay pinractice na adlib. Tangina, gandang silip nun ah. Naloko mo lahat kasi kunyari on the spot yung naka-reading lines. Pues ngayon, ma-expose yung ganyang technique, Ice. Mahalata niyong staged yun kapag pinress rewind. Kaya kung merong fake joke, ito may fake freestyle. Ikaw yung santong ubod ng sinungaling, lahat kayang utuin. Ikaw yung santong di mapupunta sa langit kasi liars go to hell. Tangina, mas malakas yung round 2 ni Saki dito. Mas mabigat yung punto niya. Mas makate. Saint Ice. Tara. Dinamay pa yung panahon ng gago na yan. Binabagsakan ka na ng Diyos. Alam niya nandito ako kasi magpapaulan. Tsaka yung Binagsakan ka ng Diyos, nandito ako magpapaulan dahil nga umuulan sa kada round niya. Okay. hate mo sa freestyle ko. Alam ko madami diyang beaches hurt. Kaya ihahampas kita sa turntable para makita mo yung table turn. O ihahampas kita sa table para makita mo yung table turn. 'Di ba? Ito yung wakas niya, tangina. Ito yung wakas niya, tangina. Talagang ulit-ulit pag sila-scratch na nga, 'di ba? Tangina. Tangina. Pinakitaan niya ng rebat na hindi scripted. Dahil nga may turntable doon. Okay. Solid din, solid. Kulit ng leg mo eh, no? Pansin ko lang. Parang balloon sa children's party lang. MMA, mag-jiu-jitsu tayo, tol. Gagawin ko yung shape ng animals. Jiu-jitsu shape ng animals. Yung sa lobo. Yung makita ko yun sa memes eh. Yung lobo parang nilaro tas naging aso. Tapos kanina, we're gonna angas talaga. Napakadilos ni Idol. Lalo pag gumaganto ka na, mukha ka ng Velociraptor. Tapos bulol daw ako sa R. Yung bobong to nag-aangas. Ibig sabihin lang nun, kahit anong sabihin ko, W lumalabas. Oh! Tangina, masolid yung mga rebat ni Saint Ice dito. Ang pinagtataka ko lang, si Saki kasi nagre-rebat siya eh, sa mga past battle niya at malalakas din. Bakit di ginagawa ni Saki dito? Sayang. Malaking bagay din yan eh. Tulad na ito. May puntos yan. Tangina, bulol. Ayun na. Sayang eh. Kung sana nagre-rebat si Saki tulad niyan. Ininsulto niya yung freestyle na scripted daw. Tapos narebatan siya ng freestyle about turntable, scratch, and then yung R, W, kaya puro W na labas. Puntos kasi yun eh. Sayang. Tangina. Imbis na solid yung magiging round mo, dahil nare-rebatan niya, nababawasan yung puntos ng pagiging solido ng round 2. Palibasa ba nung mag-freestyle? Kaya ang kitid ng bars. Alam niyo naman malakas ako mag-overtime, kaya ako mag-rap kahit unlimited hours.
Galit na galit sa freestyle ko kasi hindi mo magawa yan. Bitter sa bote ko, parang yung mga dinuraan ni Rap yan. Tapos sabi mo kay Zen, look ikaw lagi malakas sa chicks. Porque sa perya, nakascore ka ng panalo tsaka pink. Taga-heart ka lang ng pick, saksakan ka ng simp. Tapos mukha ka pang daga! Baka malakas ka lang sa cheese. Yung eyes mo, micro, parang my dwarfism. Yung size no, smile mo, mala iPhone 7, halos Zaito level. Yung mga ngipin mo kung magtatalunan, parang victims nung 9/11. Kaya pala poster boy ng pangil sa pangil. De mali, model to ng family planning. Subukan mo magpagawa kay Vicente ng grills. Makakabili agad siya ng Mercedes at bahay sa Executive Hills. Kaso ikaw nga pala yung the biggest. Mukhang pera. Sinusuportahan pa naman kita. Sinishare ko yung reels niyan palagi. Pagising ko, tangina ka, bakit link na ng Shopee? Tangina, ang dami niyang hassle. Sa gabi, master ng Sitel. Sa umaga, scammer sa Viber. Pag weekday, sideline niya rider. Pag weekend, riding in tandem. Professional na di... Ito yata yung tinutukoy niya kasi marami yung scammer sa Viber. Tapos kasi nabanggit niya yung Shopee link eh. Actually, marami rin ako natatanggap nito sa Viber. Yung nag-aalok about Shopee na puta. Actually, pinagmumura ko yun eh. Putang ina nyo. Trabaho kayo ng parehas. Kasi private number eh. Nas malalaman nila na parang putang ina. Tingin ko may sabuatan tong Shopee at Viber eh. Tapos bigla kang i-message sa Viber. Sa mga gumagawa ng putang ina nyo Pag weekend, riding in tandem. Professional na fighter, Zaki the Grappler, sa cockpit ni Harlem. Iba talaga nagagawa kapag habit ang scatter. Kasi kuha TF tapos bounce, yun daw yung trip nitong gawin. Pues may pamburakay ka na pagtapos ko patalbugin sa tournament. Tingin niya sa loyalty namin kay Enigma, pagtsupayon kay Bossing. Wala kang honor sa game kahit nakamukha mo si Doggy. Tapos si... honor sa game, kamukha mo si Doggy. Honor of Kings reference. Hindi, ML pa rin. ML pa rin ako. Tangina, Mobile Legends pa rin. Ang honor sa game kahit nakamukha mo si Doggy. Tapos si... Si Lucas daw ay puta kasi nag-PSP ng cheap pricing. Ang galing. Magkano man nakuha na payment, men, parehas lang trabaho, dick rider ka lang din. Kaya madami-dami na din na paglipatan niya na leagues. Daga nga, didikit sa may papel, mapakitaan lang ng cheese. Kaya bad juju ka sa business? Grabe magpamalas, sumali ng matira mayaman. At nang dahil sa kanya, wala nang natira na yaman. Pansin ko lang lahat ng ligang nasasalangan, nababankrupt. Kaya mag-ingat ka, Enigma, pag umabot yan sa finals, talagang last na. Tangina, pera-pera lang pala. Kaya Finals, last na? sumali sa torneo, babalatuhan na lang kita basta pakasalan mo si Sir Deo. Kupal na pa-victim pag yung pagkakupal na buko. Sa haba ng leeg, di marunong tumanaw na utang na loob. Sige, pakawalan mo na mga rebuttal mong sulat na para sa akin at pakita mong daga ka nga pag kumagat ka na sa pain. Para sa akin, mas madiin yung mga angulo at punchline ni Saki, pero hindi naman lumayo din yung sulat ni Saint Ice. At the same time, sobrang lakas nga ng round to ni Saki, pero dahil may mga rebuttal si Saint Ice na pasok din, so hindi siya lumayo eh. Siguro mas mabigat na punchline, mas madiin, mas slight, mas nakuha ni Saki yun. Pero yun nga, yung all rounds ni Saint Ice, hindi na siya yung yung alam mo yung technicals na pwede rin sa iba, lahat pamukol na talaga sa kalaban. Putang ina, paano ba to? Pero para sa akin mas lumamang mas ang ganda nung punto niya na parang yung ginawa ni Saint Ice doon sa freestyle sa bote ay scripted, praktisado. Pero hindi, napatunayan ni Saint Ice na kaya niya mag-rebat, mag-freestyle. Tingin ko, Saki ako sa round 2, mas konti lang dahil sa
mas mabibigat yung punchline at yung ganda ng punto. Saki ako sa round 2. Mas kahit ba may mga rebat na naibalik si Saint Ice, pero yung power pa rin ng sulat ni Saki. Pero round 1, itinabla ko muna siya, pero feeling ko baka mag-overall pa to. Depende pa to sa round 3. Dapat yung round 3 yung magdi-decide tingin ko dito, pero sa ngayon, ibibigay ko ng konting-konti lang kay Saki. Round 2. Rebat, Saki. Anda. Kahit yung sa turntable mo na bars, hinanda mo din yun eh. Dahil nga may turntable talaga dyan noon pa. Parang, alam mo yung clown sa birthday ng mga bata? Ang gagalong-galon siya ng balloon, tapos pipilitin niyang magic yun. Parang ganun eh. Actually, pwede Kasi may turntable naman talaga dyan noon pa eh. Pero anyway, sige. Tangina mo! Rebat pa. Ikaw, hayop ka! Rebat pa, Saki. Nung nag-aaral ka ng kinder, ilang beses ka naging repeater. Oo, ako'y breadwinner. Putang ina mo, naggulo yung punchline ko. Pero, Rebat alam yan, nyo ba na wrestler dati yan? Sayang. Si Saki kasi, ang ganda na ng mga rebat niya eh. Medyo nawala siya dito at di siya nakakapag-rebat na maayos. Oo, yung pangalan niya ay Mayhem Branigan. Siya yung long hair na may maskara, bida-bida na maangas. Panoorin niyo yung laban niya, binalibag siya sa Tampax. Ang angas pa ng entrance niya, naka-face mask yan, tas tatuan. Napakatapang, may hawak siyang baseball bat na laruan. Ginagaya style ni Undertaker, grabe, laugh trip. Ikaw lang yung Undertaker na under 5 feet. Pangsupot yung mga hileg, magpa-circumcise. Bakit sa akin mo napiling mag-career suicide? Yung katawan mo pati isip maliit yung size, kaya kahit anong pilit, you won't reach new heights. Magkaiba tayo ng weight division. Sa akin ikaw ay helpless. Ano nga timbang mo? 65 kilos? Kaya kita i-bench press. Damn. Ikaw yung fighter ng MMA na masyadong madrama, parang writer ng MMK. Kung pinagdaanan niyo yung mga pinagdaanan ko sa buhay, malamang may ginugupit ng lubid sa kisame niyo. Tanginan to, sarap batukan, nantitrip ka ba? Hindi ka lang natiran ng ulam, na-depress ka na. Kung umasta tong punyeta, parang tunay siya na boss. Pero sa simple na problema, nagka-suicidal thoughts. Nakakadiri, nagpapa-victim, OA. Yung ego niya lumalaki pero nagiging small brain. Laging imaheng pangtigasin ang ipiniportray, pero litaw pa rin palagi ang pagiging snowflake. Nagkukunwaring sanay sa combat na parang Floyd. Pero in real life, isa kang spoiled brat na mama's boy. Tangina. Kasi nakaasa yan sa nanay niya hanggang ngayon. Lalong kumukupal yan. Pustahan yung mga punchlines mo ngayon, mama mo sumulat yan. Pero sabi nila, mother knows best. Di yan malabo. Oo, your mother knows best. Kilala niya ako. Tangina. Di masamang humingi sa parent kung minorde o nasa 22 ka pa. Ang kaso, nanatili kang dependent, ang ina mo, magte-34 ka na. Alagaing nakakabwisit, nakakadiri yung trip. Di mo pa na-experience bumili ng sarili mong brief. Inaasa sa nanay, pangangailangan ng lakas mang uto. Sa jiu-jitsu mo pa lamang naranasang magbanat na buto. Tangina. Nananalangin maging great, kaso lame siya na battler. Walang pag-asa na ma-save, nasa grave ka na after. Alam kong malakas ang iyong faith, pagpe-pray ay na master. Pero etong tandaan mo, saint, not all prayers are answered. Kaya maganda ka ganda nun, not all prayer are answered. Galing nun. mo, saint, na Tangina, ano pa rin talaga yung style ni Saki? Tangina, ang kati pa rin. Saki versus Rapian? One time lang, flip-top naman. all prayers are answered. Kaya maganda ka ng maolats.
Magpaawa na sa judges. Lalamang ka lang sa oras. Ako lalamang sa punches. Kariray magda-downward spiral. Determination mo ay sayang. Ito ang final destination mo habang destination ko ay Finals. finals. Woo! At Damn! nalipat ko na yung style netong nerdo na spoiled. Kaya lusaw ngayon tong ice. Aking pen umapoy. Puro trash at panay hype. Etong saint yung abnoy. Ako slant yung mga rhymes. Pero straight to the point. Tang-ina. Tang-ina. Paano ba to? Palakas yung round, yung all 3 rounds. 1, 2, palakas ng palakas. Tang-ina, grabe yung sa akin. Yun. Sana magkaroon ng Saki versus Rapian, tas flip top naman, no? Pang battle mode talaga yung sulat ni Saki. Pero yung kay Saint Ice kasi pamukol din eh, halos nagdidikit lang eh. Eto, tingnan natin. Round 3 talaga magde-decide, tingin ko dito. Tangina, hindi pa din daw on the spot yon. Napaka-bobo mag-right. Kita mo nga yung t-shirt no, no? Pakita mo nga. I don't smoke, but I'ma smoke you tonight. Diba? Okay, okay. Kasi hater ng freestyle yung anak ng putang to. Okay lang, Zach. Pag binagsak kita, yun yung naka-real jokes, nakahanda na punda mo. Tang-ina. Putang ina. Ito yung tingin kong isa sa ilalamang ni Saint Ice. Yung pinapatunayan niya yung... Kasi ang bigat nung angulo ni Saki about dun sa scripted na freestyle. Tapos pinapatunayan ni Saint Ice 2 round na rebat. Na hindi, eto on the spot lahat to. Isa pa! Dibdib niya eh. Tangina mo, tamad ka magsulat. Hindi dahil sa slant rhymes, kundi dahil palaging sa meme at saka slang lang nakaasang mga punchline. I'll do you dirty. Main character syndrome. You're living in my head rent-free. Hindi ka generational talent, ikay alipin lang ng Gen Z. Outdoor boys, paru-paro G, ba't adan? Wala tayong magagawa, talagang sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. Diba? Umulan. Itong champion na sunugan, sa akin lapnos, sa sobrang lakas ko, sumasabay na sa akin ang Diyos! Ay! Putang ina! Patay ka dyan! Patay ka dyan! Ay! Yun ang magiging problema ni Saki dito. Tingin ko na, parang alam ko na kung ano ipapanalo ni Saint Ice. Ang bigat kasi ng akusasyon na ginawa ni Saki about the scripted freestyle. Pero 2 round na pinapatunayan ni Saint Ice mula doon sa turntable. Although, pwede naman din talagang parang pre-made siya. Kasi, matagal nang may turntable dyan eh. Every event. Pero sinundutan niya yung rebat na R, kaya laging may W o wins. Nagrebat siya ulit mula sa t-shirt nun. Smoke, real jokes, makatutulog ka, punda. Putang ina, biglang sumabay yung ulan. Sinundutan niya ng freestyle sa gitna. Kailangan niyang, yung gantong freestyle sa gitna, kailangan niyang sundutan pa to ng tuloy-tuloy na hindi niya malilimutan yung round niya. Grabe yun, tang ina. Ayun yung room shaker na tinatawag at ano yun eh. Ito yung parang pang knockout punch po siya. Alam mo yung sa MMA putang ina, kumbaga si Anderson Silva biglang pinilayan. Putang ina yan. Akin lapnos, sa sobrang lakas ko, sumasabay na sa akin ang Diyos! Oh. Wow, panggiba. Panggiba to, panggiba. Alam, ramdam ko na. Kailangan lang maituloy ni Saint Ice yung round niya. Kailangan. Damn. Uulan pa rin. Wala tayong magagawa, sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. O kaya, paborito niyan, di ba may bagyo? Paborito niyan, yung estilo na disaster. Pero hindi yung battle rapper. Sadyang panay trahedya at sakuna yung mga trip nitong i-angle. Ocean Gate, yung bagyo, paglibre ng Jollibee ni Yangwan. Sobrang pilit mag-construct yung ender niya, gumuhong building dun sa Thailand. Talagang out of this world. Sige na, Zach, ikaw na pinakamalakas manood ng Claro the Third. Claro the Third, parang ito yata yung
Claro ba o Charo? Yung content creator sa YouTube, double check natin ha. Claro the Third, parang yung mga content niya, yung mga ganon. Claro the Third, parang ito ata yung bakla. Oh, siya nga. Yung content creator na bading. Na, ito nga. Shoutout sa'yo. Naulan pa rin. Ganyan pa na mga trip mong topic? Sana magkamalaking tsunami sa ilog Pasig tapos kumain ka ng diaper na parang merong rabies? Sarap na itong hagis. Kasi kung si Apex A to Z, ito si Z to A. Paatras na lamang letra na kahit sino pwedeng tamaan, mga sapak niyan arboleda. Babagalan, aangasan, kaya kala nyo effective. Kahit habaan patugmaan, mga banat mo generic. Stereotypical battle MC, yung hulmahan El Cabron. Brad Pitt dun sa 7, ulong yan ay dekahon. Nabola mo lang sila sa yung call center accent at makulit na rhyming mostly. Hindi ka dark horse ng tournament, ikaw ay one-trick pony. Kasi yung Kupal style ay flavor of the month. Na pag may bagong nauso ay lulutang na, overrated lang pala. At alam mo yan, kaya ka laging madaming pre-med para sa relay magawang mapagtanggol. Habang ako, laging mas malinaw yung isip sa kakatapos magjakol. Laging bago binabagsak ko sa lamesa na parang Dudley's. Vince McMahon, ipay nyo lang, siya ay handang mag-askis. Fedor Emelianenko, ako taga-balagbag ng fanpics. Alpabeto na griego, sa dulo wala na yang Z. Panay, kapin, patay, lait, lagi. Kumpara mo sa akin, kayang gawing mabangis na topic, patay angle, kahit battle water. Sino ngayon sa amin mas well-rounded battle rapper? Hindi ikaw. Ikaw ang dahilan kung ba't tingin nila sa sining natin ay panay sigaw at laitan. Naturingang underdog ng turna at isinuka ng odds, pues walang makakatumbas sa isinulat ng Diyos. Tangina! Oh. Ito yung sinasabi ko eh. Na sa nakaraang prediction ko, na pinut mo ang nakatadhana talaga si Saint Ice sa taon na to. Saint Ice ako. Sobrang lakas, yung technicalities, yung masolidong punchline, masiksik, slight mas nakuha ni Saki yun. At the same time, si Saint Ice naman, yung sulat niya, lahat pumupukol na talaga sa kalaban, hindi na tulad nung kay Saki, kay Jonas. At the same time, freestyle ability nga, putang ina. Lahat yung rebat, tsaka parang nawalan na, yung round 2 nakuha ni Saki para sa akin, pero dahil sa ginawa na papatunay ni Saint Ice, nawala yun. Parang nabawi ni Saint Ice yun. So, hindi na kay Saki yung round 2. Parang kay Saint Ice na yun, dahil na rin sa mga rebat. At the same time, malaking, yung round 3 nga ang nakapag-decide na parang binigyan niya ng napakalaking kabulaanan yung mga paratang mo na scripted. Lalo yun yung biglang umulan tapos sumasabay na sa kanya yung Diyos. Nakuha ni Saki to. Tingin ko nakatadhana na talaga si Saki para sa taon na to at tangina mapapalaban si Katana dito. Depende. Pero yun nga, Saki para sa akin to. Overall, hindi na siya per round kasi yung per round nila halos dikit lang sa technicalities, sa siksik. Although, mas lamang sa technicalities at sa mas solid na punchline si Saki, pero hindi naman lumayo din doon yung technicalities at punchline ni Saint Ice. At the same time, yung napakalakas na punto na dapat ni Saki, yung scripted na freestyle, pinatunayan ni Saint Ice na hindi ganun. Mula sa rebattles pa lang, turntable, W, tapos yung freestyle na rebat doon sa t-shirt, sa real jokes, at the same time yung bagyo, tutulungan siya ng Diyos. Yun na yung nakapag-decide. So, sa napakagandang punchline dapat ni Saki, natabunan ng napakagandang pagpapatunay ni Saint Ice. So, para sa akin, overall, Saint Ice. Pakinggan natin yung mga judges. Pero, tangina, solid pa rin Saki. Tangina para sa akin. Solid pa rin yun.
Kumbaga, naungusan lang talaga yung anggulong pinili ni Saki nasupalpal ni Saint Ice. Nice. Kiss naman, kiss. Versikulo 13. Zaki versus Saint Ice. Mag-ice pang beses para sa kanilang pareho, para sa performance na yun. Napaka-solid na laban. First time lang din may ganong klaseng technical difficulties na inano tayo ng ulan. Pero ang boto ng Jurado, advancing sa isa buhay, 4-3. Uy, dikit. Mag-iay para kay Saint Ice. Nice. Pwedeng Saki din talaga, pero Saint Ice. Ako, napili ko Saint Ice, pero tangina solid na laban. Pakinggan natin ang mga Horages. Respect. Okay, may sasabihin yata. Next. Yo! May gusto lang akong sabihin. Video kayo, ha? Content. Yo, salamat sa inyo lahat. Sobrang sama ng panahon, men. Salamat, palakpakan nyo sarili nyo, yo. Call out na ako. May gusto lang akong sabihin. Bumili kayo ng Baby Jack at pray for us. Sapa. Slack. Gusto ko lang mag-good luck kay Katana at Carlito kasi walang talab yung fatality ni Scorpion o fans ni Katana pag natapat na kay Sub-Zero. Oh. So ikaw ngayon si Sub-Zero, ha? Yun, isa ako sa bumoto kay Saint Ice. Dikit na dikit talaga yung laban nila. Si ano pala to, DPWH. Parang round 1 bibigay ko kay Saki. Tapos round 2 slight edge kay Saint Ice. Tsaka round 3 yun, Saint Ice. Okay. Yan, low bagsik, sobrang dikit lang talaga nung laban na yun. So, round 1, sa akin talaga yun. Kumbaga, nasimulan niya na maayos, saka natapos niya na maayos yun. Yung round 3 talaga sila nagkatalo eh. Kung siguro ang di umulan yun, o malinaw sa akin yun. Kung paramihan ng punchline, sigurado ako sa akin yung mas maraming nasapok doon. Saka sulat nila pareho lang eh. Pero yun nga, yung round 2 sa round 3, yun, yung freestyle ni Ice yung lumamang doon. Yo, okay, isa ako sa mga bumoto kay Zaki. Pero ang ganda, sobrang ganda ng laban na yun. Sobrang dikit. Pero ang judging ko dito, round 1 tayo eh. Round 2, para sa akin, malinaw na ano yun, parang Saint Ice. Pero round 3, yun siguro ang pinakadikit na round. Pero walang duda, sobrang lakas ang impact ng freestyle ni Saint Ice doon. Pero kung overall, kung returns, kasama yung returns, para sa akin, mas effective yung kay Zaki. So yun, para sa akin si Zaki. Pero damn, battle of the night so far. Siguro, round 1, para sa mas maraming punto si Zaki. Hindi ganun kalakas yung round ni Ice doon. Doon sa round 2, parang pumantay si Ice doon ng konti. Pero hindi kasing linis o yung DN nung mga sinasabi ni Zaki. Yung round 3, grabe yun. Nahabol ni Ice yun. Pero talking about linis, pati sa punto, gusto niya sabihin, binoto ko si Zaki. Pwede. Yun nga yun, lamang nga sa technicalities talaga, mas lamang sa technical sa punchline. Baga, hindi na pag-iiwanan si Saint Ice. Pero yun nga, either way, pwede rin talaga. Lick G. Yun yung literal na sumabay sa panahon eh, no? Tindi nun. Round 1, binigay ko kay Zaki. Parehas naman maganda yung banat nila, pero mas maganda yung ender ni Zaki, tsaka mas malakas yung patama sa round 1. Round 2, kala ko Zaki na, pero okay din yung rebuttal ni Zaki doon. Mas direct kay Saint Ice, pang isa buhay. Hukay na hukay niya talaga yung katawan ni Saint Ice, pero galing nung scratch reference kanina. Tapos burado lahat ng, hindi naman burado lahat, burado yung ibang rebuttals ni Saki doon. Tsaka burado rin yung ibang materials ni Saki doon sa binitawan ni Saint Ice, kaya napa Saint Ice ako sa round 2. Then round 3 naman, typical na Zaki, malakas lahat, punches per punches, ang daming punch, lakas ng materials, pero walang iya din yung freestyle sa gitna ni Saint Ice. Tapos pareha silang may malakas na materials, paraging bago, pero yung level of difficulty bibigay ko kay Saint Ice. Ibang klase yun. Mahirap
singit ng freestyle sa gitna tapos ibabalik ka sa Oo, sulat mo. ayun nga yun eh. So, Ayun yung sinasabi ko, kailangan maibalik ni Saint Ice sulat niya kasi mahirap yun eh. Nakabaga nakasemento na yung utak mo sa round 3 tapos magpe-freestyle ka. Yun nga, yung level of difficulty na tinutukoy ni Pligi. Malaking bagay din yun. At isa yun sa mga skills. Alam mo yun? Isa rin sa skills. Kahit yung rebuttal skills yan eh. Kasi kaya yung hindi nagre-rebat yung iba, baka makalimutan na nila yung sulat nila. Level of difficulty, tama. sobrang dikit lang kahit sino pwede manalo pero preference ko St. Ice. Class G, no? Isa ko sa bumoto kay St. Ice. Yung round 1, malinaw na malinaw kay Zaki siya. Written, rhyme scheme, lamang na lamang si Zaki doon kung ang kuha niya yun. Round 2, feeling ko, kuha siya ni St. Ice ng konti. Pwede kong sabihin na mas malakas yung written ni Zaki, pero recency bias dahil pangalawa si St. Ice, parang kinuha niya yung momentum gamit yung rebuttal nung una. Kahit sabihin natin yung ratings niya sa sumunod after nung intro niya na rebuttal is kayang lampasan ng sulat ni Zaki, bibigay ko talaga siya kay St. Ice dahil yun nga pag live may recency bias, di natin pwede tanggalin yun. Tama. Tama rin. Round 2 kay St. Ice. Round 3, parang ganun pa rin yung nangyari. Parang feeling ko, mas maraming punchlines, mas maraming burst si Zaki kaysa sa kay St. Ice. Pero bigay ko pa rin siya kay St. Ice dahil dun sa yung pagkuha niya ng momentum, yung siklab na yun parang talagang kahit sabihin natin mas maraming burst o punchlines na bitawan si Zaki, kaya siyang kunin ng isang ganong kalakas na momentum kasi parang walang masyadong binitawan na haymaker si Zaki. Talagang after bar uli, ganun lang. Ayun, round 1 kay Zaki, round 2, doon ako medyo hindi sigurado pero recency bias lang siguro kay St. Ice ako. Round 3, bigay ko siya kay St. Ice dahil dun sa sobrang lakas na haymaker. Room shaker yun. St. Ice, congrats. Ayun, grabe laban yun. Saki versus St. Ice. Binoto ko round 1, binigay ko yun para kay Saki do. Parehas pa lang silang nagkakapaan dun sa round 1 pero mas maganda yung atake saka yung mga puntong na rinig ko dito kay Saki. Then, tong round 2, dun na parang nag-iinit na si St. Ice doon. Kaya parang mas yung lumalanding na maayos yung punchline niya compare dito sa atake na ni Saki. Then, binigay ko yung round 2 ko kay St. Ice. Tapos yung round 3 yung naging deciding round ko. Tapos from the beginning ng round 3 ni Saki, mas natripan ko yung punchline niya, mga punchline niya kasi parang sunod-sunod yung punchline niya sa writtens. Then yung round 3 ni St. Ice, hindi ko alam hindi ko masabi kung sapat na ba yung haymaker na yun na nangyari na freestyle niya para tumbasan yung mga punchline doon sa sulat ni Saki. Pwede rin naman. So, binigay ko yung round 1 and 3 para kay Saki, then yung round 2 para kay St. Ice yun. Pero congratulations St. Ice, props kay Saki. Either way, pwede talaga manalo. Tangina, lakas ng laban na yun. So, Saki, so St. Ice versus Katana, pero Saki, solid pa rin talaga. Kanya-kanyang panlasa, ika nga. Pero yun nga, ayun din yung nakita ko doon. So, parang nawalan nga ng malaking puntos yung ginawang mabigat sanang akusasyon ni Saki. Pero pinatunayan ni St. Ice na mali siya. Pero yun nga, grabe yun. St. Ice versus Katana. Shoutout tayo podcast, syempre. Yun, sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan na tagasan at i-comment mo na rin kung sino yung gusto mong gawa natin ng susunod na reaction video. Hanggang dito lang to. Mag-ingat kayo palagi. Magandang araw.